So the next topic na po natin after we have talked about streamlining your operations is yung pricing nyo. And this is a big topic kasi po maraming mga shop owners talagang ang pricing nila based lang sa presyo ng kalaban. Diba? So ang ginagawa po nila, titignan nila yung presyo ng kalaban nila, gagayahin na lang, or kaya ang ginagawa, binababaan pa para lang makuha daw nila yung customer ng kalaban nila at sa kanila maglaba dahil mas mababa po ang kanilang pricing. Well, that is true only for a limited time. No, hindi po yung kayang i-sustain ng pangmatagalan. Alright? Kasi otherwise, pag sinustain niya ng pangmatagalan, pwedeng malugi nga yung kalaban nyo kasi wala na, lahat nagpunta sa inyo. Pero again, remember yung sinabi ko earlier, huwag po tayo mag-focus sa price. Mag-focus po tayo sa value. Doon po tayo nakafocus. Doon sa value na binibigay natin kay customer. So let's say for example, yung magandang quality wash nyo, yung magandang quality value na binibigay nyo sa kanila in terms of good customer service, talagang kilala nyo sila, hindi ba? And you provide them honest service. Pag may mga naiwanan silang pera, gadget, jewelry, bumabalik talaga sa kanila. Ay, yun po, may mga tao po willing to buy, willing to pay more para lang po matanggap yung mga ganong klase ng serbisyo. At makapagtrabaho sila with people like you na mapagkakatiwalaan, di ba? So, yan po ang point natin. Focus on that. And remember, may mga tao po na willing to pay for that kind of service, kind of quality, kind of value. Okay, doon po kayo mag-focus. Huwag niyo pong i-focus yung low price ng inyong mga kalaban. Yan pong sinasabi kong focusing on value will be a more strategic and long-term plan, no, na pwede niyong i-execute versus po sa pagbabagsak lang ng presyo na maikling or short time lang ang effectiveness. Okay? So now let's talk about pricing strategies that will consider your cost, your profit, and your branding. Very important po yung branding when you build your shop. Do not be a generic laundry business. Always make sure that you present a branded value or a branded service, okay, na meron nga pong tamang value na worth to pay for. Okay? I'll tell you more about that. Basta tanongin muna natin, bakit importante ang costing? Number one, it will allow you to know your actual cost. Kailangan po kasi, inaalam nyo, magkano ba yung tubig na ginamit ko, magkano yung kuryente, magkano ba yung gas na ginamit ko per cycle, di ba? Magkano ba yung depreciation cost ng machine? Kasi po naluluma yung machine habang tumatagal, di ba? So magkano ba yun? Magkano ba yung nalulumang value ng machine ko? Para po lahat yung pag pinagsama-sama nyo, yun ang tinatawag nating cost of goods or cost of service, di ba? So yung cost po na yun, kailangan matutunan nyo para alam nyo kung magkano ba talaga ang ginagastos nyo sa operations ng inyong shop. Okay? It will avoid underpricing. Ibig sabihin, yung presyo nyo, hindi nyo hinuhulaan. Kung alam nyo kung magkano yung puhunan nyo, alam nyo rin kung magkano ang tubo nyo. Kung ibebenta nyo yun ng times 2, times 3, times 4, edi alam nyo exactly kung magkano po yung inyong magiging margin sa pagbebenta. And of course, setting competitive yet profitable prices. Although, yes, kailangan natin consider ang ginagawa ng mga competitors, huwag naman po natin itutok dun sa mababang presyo nila ang ating pricing. So, kailangan lang natin malaman paano ba ang kanilang pricing system at paano natin mas mapapabuti yung pricing system natin para si customer, mas piliin tayo in terms of hindi lang yung actual value paid, but the actual value received by the customer. Okay? Kasi remember po yung salitang sulit, ang ibig lang po sabihin nun, yung binayad ko sa iyo na piso, ang natanggap ko sa pakiramdam ko, nakatanggap ako ng 10 piso. Yun ang sulit, di ba? Binayaran kita ng piso, pero yung ganda ng service mo sa akin, para sa akin, worth 10 pesos. At pag naramdaman ko yun, sasabihin ko, ay galing, ang sulit dito sa laundry shop na to. Di ba?
dapat po yun ang maging objective natin. Ang objective natin, mabigyan ng sulit na serbisyo ang ating mga customers. No? And remember, paano mo masasabing sulit? Okay? Depende po yan sa customer. Kaya po ang sikreto is to know your customer. Kilalanin niyo po silang mabuti. Okay? Now, why? Because kung alam natin ang costing natin, alam natin ang profit margin natin, mas makakapag-isip po tayo ng mga magagandang business decision. Malalaman natin kung kailangan ba natin magbawas ng tao, magdagdag ng tao, o kumuha ng supply sa ibang supplier, or bawasan natin ang supplies na nilalagay natin sa ating mga customer, no? Kasi nga nakita mo na hindi naman kailangan na ganong kalaki or ganong karami ang supplies na gagamitin. Why? Because you have all the data and all the information in your business. No? At that's the reason nakakapag-informed business decision po kayo. Now, these are the types of laundry business costs. Una, yung fixed. Yung iba dito, nakita nyo na kanina, rent, salaries, depreciation, shop and machine maintenance, shop utilities, marketing, and promotions. No, ito po fixed. Whether may benta or wala, gagastusin nyo to every month. So dapat po talagang naka-ready tayo with some allowance or budget para po sa mga fixed cost natin, especially on the first few months of our operation. Pag nagtagal na, dapat kayang-kaya na ng income ng shop to cover all fixed costs, diba? So yan po yung mga fixed costs. The other one is the variable cost. Ito po yung depende sa dami ng laundry na ipoprocess nyo, kung gaano karaming kuryente, tubig, gas ang gagamitin, diba? Depende sa dami ng laundry, kung ilang detergents, popcorn, ilang packaging ang gagamitin, depende po yan sa dami ng laundry. And of course, labor, depende po kung gaano karaming labor ang kailangan natin. Kasi minsan, pag sa sobrang dami, halimbawa yung tinatawag na peak days, like Friday, Saturday, Sunday, and Monday, sobrang puno po tayo ng customers, di ba? At sometimes, kumukuha tayo ng additional assistant para mag-fold, assistant para mag-wash, mag-dry, di ba? So, yan po mga additional cost na yan, nadadagdag because nag-e-expand yung ating operations. No? Nag-overtime, nagto-24/7, mga ganun po. So, that becomes a variable cost. Hindi naman siya totally fixed kasi nga depende sa volume of laundry ang kanilang total cost or total expenses. These are what we call variable costs, right? So, ang bawat service po sa ating shop may kanya-kanyang cost. Okay? At dapat po malaman natin kung ano-ano yun. Right? Let's say, for example, sa washer, pag magpapaupa po kayo ng washer sa self-service, bibigyan nyo, maggagastos kayo ng kuryente para gumana yung makina. Gagastos kayo ng tubig dahil kailangan nyo ng makina to wash. And of course, gagamit kayo ng detergents and other chemicals para ma-wash na yung laundry ng ating customer. Dapat po alam nyo lahat yung mga cost nyo dyan. Okay? So, halimbawa, pagka magwa-wash kayo ng 8 kilogram load, magkano pong kuryente ang gagamitin para ma-wash yun? Tubig para ma-wash yun, detergent para ma-wash yun. Question is, paano ko nga ba alamin? Okay? Very simple po. You go to your machine manual. Doon sa machine manual nyo, or kaya doon sa mga brochure or specification sheet ng manual nyo, nakalagay po doon, did you know, kung gaano kalakas sa kuryente yung makina nyo kada cycle. Okay? Or kaya kung per hour, ang kuryente po kasi per hour. So nakalagay po doon sa mga manual or sa mga spec sheet kung gaano kalakas sa kuryente yung machine nyo. Usually po mga nasa 650 watts per hour, ganyan, or 950 watts per hour. Ganyan po yung mga rating ng mga machine. Hanapin nyo po yun. Kasi po, simple lang naman alamin yung cost niyan eh. Kung alam niyo na kung gaano kalaki yung ginagastos niyang kuryente kada oras na exacycle, tapos yung kukostingan nyo, 30 minutes lang. So kung 600 watts per hour, di kailangan lang niya sa 30 minutes,
300 watts lang, hindi 600 kasi hindi mo siya abot ng 1 hour, 30 minutes lang. Diba? And then, go to your billing, tignan nyo kung magkano ang kuryente nyo per kilowatt hour, and then, i-multiply nyo yung amount of watts doon sa kilowatt hour, meaning, i-convert nyo siya into percentage of a kilowatt, na kasi watt lang siya. So, pagka nakuha nyo yun, rate, kilowatt hour rate, plus yung ilan nga po bang watts ang ginagamit sa isang wash, kuha nyo na yung cost ng kuryente. That's it. That's as simple as that, no? Marami po mga shop, hindi nila ginagawa yun, hindi nila iniisip na computein po yun. But that's how you compute that. Sa tubig, ganun din po. Get the number of water consumption ng inyong mga machine, kada cycle or kada wash, and then i-multiply nyo lang po yan sa rate ng tubig nyo per cubic meter naman at tubig, no? Cubic meter. So, i-convert nyo lang yung into cubic meter yung inyong water consumption per cycle, and then you get your water rate, and then you can get the cost of water sa inyo pong washer. Okay? And then of course, detergent chemical, kung full service po yan at gagamit kayo ng detergent, other chemicals to do the wash, di kailangan nyo rin makuha yan. Mas madali po niya kasi for example, kung 100 ml is equivalent to 100 pesos. Example lang po ha, ang gagamitin nyo lang 50% or 50 ml, o di sabihin 50 pesos lang po yung cost. Example lang po yun ha, just to show you how easy it is to look for the cost or to compute for the cost of your wash, how to compute for the cost of your dry, and so on. Diba? So sa dryer, ganito. Kuryente lang po yun at saka gas. Wala kasing tubig ang dryer, di ba? So electricity, ang kapalit na consumable ay yung gas use. Ang wala po pala dito is the machine depreciation cost. Okay, question. Paano ba kino-compute ang machine depreciation cost? Please take note. All right? Sasama nyo kasi yan dyan sa dryer cost. At kahit po dito sa washer cost, no, may depreciation po tayo ng machine. So pwede yung isama para matotal nyo yung cost of the service. Sa depreciation po, very simple. Kunin nyo yung cost ng machine. Magkano po ba nyo nabili yung makina? Let's say for example, nabili nyo yung washer ng 120,000. Tapos nabili nyo yung dryer ng 60,000. Total of 180,000 ng isang set. Diba? So, hiwalay nyo. So, sa dryer, ano ang depreciation cost ng dryer? Base selling price is buying price is 120,000. Tanungin nyo si supplier or tignan nyo dun sa manual ulit, ano ang rating or maximum rating ng inyong machine? Usage, no? Rating ng usage. So, ilang beses pwedeng gamitin bago palitan yung makina, palitan yung machine? Usually po ang mga commercial washers nasa 18 to 20,000 cycles ang rating. Okay? So you have to get that number and then i-divide niyo yung cost. Diba? Ganun lang po kasimple yun. So yung cost 120,000 tapos 18,000 po yung usable cycle do sa machine na yun. Then all you have to do is to divide the amount by the number of cycles na pwedeng gamitin do sa machine. Let's say 80,000. 18,000. So, kung ano yung sagot, yun po yung magiging cost nyo per cycle. So, sa isang cycle po ng dryer, sa isang cycle ng washer, ipag-add nyo lang po yun, electricity, gas, at saka yung depreciation cost, and that becomes your overall cost for the wash and overall cost for the dryer. Okay? Now, just to give you an idea, pag ang gamit nyo po ay yung LG Giant, no? Isa po yan sa mga popular brands and model. Yung LG Giant, ang ano po niyan, more or less, ang cost po niyan to wash, no? Sa 8 kilograms, nasa around 12 to 15 pesos po. 12 to 15 pesos. Yun ang cost niya, no? Cost of service. Now, definitely, meron po tayong overhead, di ba? Meron tayong fixed cost. Yung mga fixed cost po na yon, lalagyan mo ng porsyento din yon sa overall na cost ng machine, ng service mo. So usually po, pag kino-compute nyo na ngayon yung selling price, i-multiply nyo lang naman po yung cost by your desired
profit margin. Multiply. Mamaya papakita ko sa inyo. Pero tingnan lang po natin sa washer, sa dryer, sa drop-off service, ito po service lang, tsaka packaging cost lang. See? So yung labor cost, kailangan kukumputin nyo. Magkano ba ang labor cost kung magpapackage yung tao ko ng isang 8 kilogram na wash or laundry. O halimbawa, gagamitin niya 20 minutes para i-fold and pack yung 8 kilos. O di, magkano po yung labor ng 20 minutes? O kumpitin nyo na. Diba? Maglo-load, unload po yun. So yung loading, ilang minutes? 2 minutes. Unloading, 2 minutes. O di, pagsasama-samahin nyo lang po lahat yung mga minutes na yon and i-compare nyo po sa labor rate nila, that becomes your cost of labor. Dagdagan nyo ng packaging cost kasi drop-off yan, magpa-package pa kayo. Lahat po yung pag tinotal nyo, that would be the total cost of service. Diba? So, ganun po yung pag-compute naman sa drop-off service. Pagdating po sa add-on or full services like stain removal, hand washing, soaking for removal, yan lang po, napakasimple. Find out the labor cost, find out the chemical cost. Okay? Ang per removal nga po, wala nang chemical cost, labor cost lang kasi ano lang naman po yan, yung gagamitan nyo lang ng per removal or lint remover, yung machine, ay yung dress or item para po mawala yung mga balahibo, di ba? So, mano-mano lang yun. Oh, so, yun lang po ang binabayaran, labor cost lang. So, if you find out all of these costs, i-multiply nyo lang po siya sa desired margin nyo. No? So I'm going to give you an example of how to price your service, considering competitive pricing, considering market capacity, and considering branding and value-added services. So pagdating po sa pricing, number one, competitive pricing. Magkano ba ang pressure ng mga kalaban nyo? You have to gather information. Alamin nyo si shop A, B, and C, magkano ba yung singil nila. Okay? Now, again, hindi ko po sasabihin sa inyo na sundan niyo yun or iparehas nyo na lang doon or babaan nyo. Hindi po. Ang gusto lang natin malaman, magkano nilang pinapresyuhan ng kanilang mga serbisyo para makita natin. Kasi magugulat kayo. Pag nalaman nyo na yung cost, halimbawa sa dryer, lalo na sa dryer, no? Sisingilin nila ng 80 or 70 yung 30-minute or 40-minute dryer. Alam ba ninyo, pag kinompute nyo yung gas consumption noon, at saka yung electrical consumption, and of course the machine depreciation, halos yun na mo yung cost. Konting-konti na lang po yung tubo nila, mga 10-5 piso na lang po yun. No? So parang di ba, nagnegosyo ka pa kung ganun lang din lang ang magiging tubo mo. Ang iniisip kasi nila, karamihan naman yan nakakonect dun sa washer. Eh dun sa washer, mas malaki yung tubo nila. Tama? So pag pinagsama mo yung washer and dryer, medyo malaki yung tubo. Pero ako po, professionally, I would recommend na paghiwalayin niyo yung costing ng dryer sa costing ng washer. No? Now, why? Kasi iba naman po yung washing service sa drying service. So dapat po pareho pinaghihiwalay niyo yun para pareho niyo ma-maximize ang inyong profit. Kung kumikita kayo ng let's say 30% sa washing or 40 or 50% sa washing, at sa dryer naman po, dapat ganun din, 30%, 40 or 50% din po ang kinikita nyo. Diba? So I hope you follow. No? Ang purpose ng competitive pricing is to compare, pero not necessarily to follow their pricing. Pangalawa, your market capacity. Ano po sabihin nun? Yung lugar nyo, kung saan kayo nakapwesto, meron pong type of market dyan sa lugar na yan. Class A, Class B, Class C, D, and E. Diba? Yung mga class A and B, may pera po yung mga yan. Yung class C, kumikita lang ng sapat, no? Middle class. Yung class D, minsan mayaman, minsan mahirap. Kasi kung may project sila, malaki pera nila. Kung wala silang project, maliit ang pera nila. Diba? At yung pinakalima po is the class E na talagang financially struggling. Walang siguruhan ng kikitain sa buong maghapon or sa buong buwan, di ba? So, yan po yung mga different types of market. Question, anong type of market meron doon sa lugar nyo? Kasi kung ang type of market in your place is class A and B, kailangan taasan nyo po yung ano nyo, singil nyo.
'di ba? Kung ang karaniwan ay class C and D, medyo nasa gitna. At kung class E naman po ay talagang budget ang presyo natin po dyan para pasukin kayo ng mga ganong klase ng market, 'di ba? So, kailangan po inaaral niyo yung market capacity. Gaano karaming tao dyan? Ano po ang class of market meron dyan sa area na yan? Okay? Para po ma-determine din natin kung magkano po yung itutubo natin or ipa-profit margin natin sa ating cost. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan. Pangatlo, branding and value added. Okay. Now, branding means may pangalan ng serbisyo nyo. May mga makikita kayong laundry shop, wala silang pangalan. If you notice, laundry shop lang nakalagay. Wala silang brand, okay? Wala silang specific name na tatawagin sila bilang isang laundry shop. Hindi lang laundry shop, pero may pangalan talaga. So, nasa sa inyo pong strategy yan. Kasi kung may brand kayo at aalagaan niyo po yung brand ninyo, pinakailangan yung serbisyo nyo may premium. Ibig sabihin, may additional payment for the brand. Okay? Dahil may value po yung pangalan ng business. Right? So why is that? Kasi pagka nakilala ka, hahanapin ka ng tao. Halimbawa, pangalan ng laundry shop mo, katulad sa amin, Mr. Lava Lava, hahanapin ka ng mga tao, doon ako magpapalaba kay Mr. Lava Lava. Powerful po yan. Very important po yan in marketing. So don't forget, bigyan nyo ng halaga yung branding nyo sa inyong negosyo. Okay? And that should be a part of your margin. No? Ibig sabihin, kailangan ipatong nyo yan doon sa final price nyo para mas mabigyan din ng halaga ang branding at value-added services na binibigay nyo sa customer. Okay, so please remember these pricing strategies. Now, the easiest and simplest way to price is to use the pricing factor strategy. Simple lang po yung pricing factor strategy. Multiplier lang po yan. Depende sa market na inyong isa-serve. Okay? So the pricing factor strategy takes the direct cost, kung magkano po yung direct cost to produce and provide the service, multiplies it by a factor that accounts for overhead, profit, and positioning for target market. Yun po yun. No? So ganito po ang itsura niya. So halimbawa, ang pricing factor mo times 3, usually ito po yung ginagamit sa mga mababang class. Class D and E, times 3 lang po from your profit margin. So for example, kung 15 pesos yung washer nyo, times 3, mga nasa 45 to 50 pesos lang po yun. Mataas na yung 55. Kaya makikita niyo yung mga ibang laundry shop, 45, 50, 55. Sino ang na-attract doon? Class D and E. Ngayon, kung ang market nyo, Class C, Class B, huwag po kayong magpilit na ibaba sa 45, 55, or 50 ang inyong presyo. Kasi po ito, standard lang sa mga market na medyo challenged ang financial capacity. Diba? So ano nangyayari? Binabawi po nila yan sa dami. Kasi halimbawa, madami yung Class D and E sa lugar na yon, dadaanin lang nila sa dami ng customer. Para kahit maliit ang tubo po nila, pag sinuma total mo, malaking value pa rin yun at the end of the month. Diba? Let's say kahit na halimbawa ay 5 pesos lang ang kita nila kada wash. Pero sa isang buwan naman may nagpapalaban na 1,000 people. O every week pala, every week 1,000 people. Every week sa 10 pesos, meron lang silang 10,000. Pero sa loob ng isang buwan, meron silang 40,000. Right? So, yun ang nila, yun ang pricing strategy nila. However, kung tataasan niya 3.5, medyo class C. Balance, affordability, and profit. No? Pagka naman po class B and C, pwede nyo na i-times 4. So kung ang cost nyo 15 times 4, magiging mga 60, 65, 70 po ang pricing nyo. Diba? At kung talagang magandang klase ang market po sa lugar nyo, class A and B, no? Pwedeng times 5 pa siya or times 6. Why? Hindi po kasi masyadong sensitive sa cost yung mga mayayamang market. Tama? So for branded or specialized service,
medyo pwede nyo itaas ang inyong price factor or pricing factor. Okay? So how does this work? Simple lang. So kung ang cost ninyo ay ganitong amount, multiply nyo lang by the desired factor, what will result is the selling price. So for example, ang wash only cost nyo for 8 kg is 15 pesos. Tapos ang desired factor nyo times 5. So that would be 75 pesos per 8 kg of washing. No, wala pa drying, 75 na. So yun ang ibibigay nyo. Now that will work if your market in the area is medyo class C and B. Yan, pwede pa yan. No? Pero kung halimbawa nasa class C and D, pababa, at yun ang mas marami, kailangan nyong ibaba ang presyo nyo or pumili ng mas mababang pricing factor like times 4 or times 3.5. Ganyan po ang pipiliin nyo. Okay? So what will happen? You have to decide if that is competitive in your area. Okay, which is for me again hindi priority kasi kung tama naman yung presyo nyo sa serbisyo pinibigay nyo, doon lang kayo mag-focus. Huwag nyo na isipin if your competitors are offering lower price. Okay? And then acceptable ba sa market? So tatanggapin ba ng market nyo? Ano bang market meron kayo? A, B, C, D, E. And then finally, fair ba sa brand mo? Paano mo ba gusto makilala yung brand mo in the future? In other words, gusto mo ba class or gusto mo ba tipong budget friendly lang talaga kayo? Ano ba talaga ang identity mo sa market? Ano ba ang gusto mong ipakilala about your business in the marketplace? So those are the things and the factors that you need to consider when pricing for your